Kumusta? Sa pagpapaliwanag nating ito ng ating kasaysayan, susuriin natin ang isang napakagandang kwento mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na, sad to say, madalas sa hindi natin naririnig. Ito ang kwento ni Jose Calugas. Handa na ba kayong malaman kung paano binago ng isang ordinaryong tao, wala sa plano, walang script, ang takbo ng isang madugong labanan? Simulan na natin. Isipin niyo to. Sino nga ba ang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng pinakamataas na parangal ng Estados Unidos para sa katapangan? Alam niyo ba ang sagot? Well, noong Enero 1942, sa gitna ng matinding kaguluhan at paghihirap sa Bataan, isang simpleng kusinero ang hindi nag-atubiling humakbang patungo sa panganib. Hindi na siya naghintay ng utos at lalong hindi siya nagdalawang isip. Pumasok muna tayo sa unang bahagi, impyerno sa Bataan, at ang malagim na sitwasyon noong 1942. Balikan natin ang Enero 16, 1942. Ang Baryo Kulis sa Hermosa, Bataan, literal na naging impyerno yan. Grabe yung bombardment mula sa puwersa ng mga Hapon, as in umuulan ng bomba. Dahil dito, isang napakahalagang kanyo ng mga Amerikano ang napatahimik. Patay o kaya naman malubhang sugatan ang buong crew na nagpapatakbo nito. Isipin ninyo yung sitwasyon. Walang sino man ang naiwan para gumamit ng kanyon, tapos yung mga kalaban patuloy na lumalapit sa linya nila. Ito na talaga yung definition ng desperately hanging by a thread. Ngayon, sa isang banda, kilalanin natin si Jose Calugas. Ipinanganak siya sa Leon, Iloilo at kasapi siya ng 88th Field Artillery ng Philippine Scouts. Ano ang trabaho niya? Isa siyang mess sergeant. Oo, tamang dinig niyo, isa siyang kusinero. Ang main job niya ay magluto at magsilbi ng pagkain. Isang napaka-ordinaryong papel, 'di ba? Pero sa kabilang banda, biglang nagkaroon ng life or death na pangangailangan para sa isang tagapagtanggol ng kanyon. Paano magiging frontline defender ang isang tagaluto? Dito na magbabago ang takbo ng kasaysayan natin. Dito na papasok ang ating ikalawang bahagi. 1,000 yarda ng tapang, ang pagtakbo sa gitna ng kalaban. Nang makita ni Calugas na walang gumagamit sa kanyon at palapit na ang kalaban, hindi niya pwedeng hayaang tahimik lang yung baril nila. Kaya anong ginawa niya? Tumakbo siya. 1,000. 1,000 yarda. Halos 1 buong kilometro yan ha. Tumakbo si Calugas ng ganyang kalayo sa tinatawag na no man's land. At hindi ito yung parang nag-jogging ka lang sa park ha. Ginawa niya to habang umuulan ng bala at may matinding pagsabog sa paligid. Wala siyang body armor o kahit anong proteksyon kundi yung siksik na lakas ng loob na marating yung nasirang kanyon na yon. Pagkarating niya doon, walang inaksayang oras, parang sine. Una, mag-isa niyang inayos yung nasirang kanyon kahit na siya ay nasa gitna pa rin ng matinding panganib. Ikalawa, mabilis siyang naghanap ng mga magbo-voluntaryong tutulong sa kanya mula sa mga nakaligtas. At ikatlo, the moment na maayos yung kanyon, muli silang nagpaulan ng bala laban sa mga sumusugod na Hapon. Nakikita niyo ba yung nangyari? Isang napakalinaw at mabilis na proseso ng pamumuno doon mismo sa gitna ng kaguluhan. Grabe yung kinalabasan ng quick thinking niya. Dahil doon sa nag-iisang inisyatibo ni Calugas, napilitang umurong yung mga kalabang Hapon. Naisip ba ninyo yun? Isang kusinero ang naging dahilan kung bakit umatras ang isang buong puwersa. Matagumpay niyang nailigtas ang linya ng depensa ng mga Amerikano at Pilipino ng araw na yun. Yung ginawa niya, patunay lang yan na ang tapang ay talagang walang pinipiling sandali at lalong walang pinipiling posisyon. Medyo pabagalin natin ang kwento dahil papasok tayo sa ikatlong bahagi, pagkabihag at parangal o ang mapait na sinapit. Siyempre, alam naman nating lahat na ang digmaan ay hindi nagtatapos sa isang matagumpay na labanan. Pagkatapos ng labanan sa Bataan noong Enero 1942, bumagsak din sa huli ang puwersa natin. Naging bahagi si Calugas ng napakalagim na Bataan Death March. Mula roon, nabilanggo pa siya sa Camp O'Donnell na sikat sa matinding kalupitan. Gutom, sakit, paghihirap, naranasan niya lahat yan, pero nakaligtas siya. At the good news is, pagkalipas ng ilang taon, noong 1945, nakamit din niya ang hustisya at pagkilala ng opisyal na igawad sa kanya ang Medal of Honor. To put that into perspective, si Calugas lang, as in siya lang, ang kaisa-isang Pilipino na tumanggap ng Medal of Honor noong ikalawang digmaang pandaigdig habang tayo ay nasa ilalim pa ng Amerika. Isipin ninyo ang bigat niyan. Ang pinakamataas na parangal militar ng Estados Unidos isinabit sa dibdib ng isang simpleng mess sergeant sa harap ng mga kasamahan niyang sundalo. Isang pambihirang tagumpay ito na talagang sumisigaw na ang kabayanihan madalas manggaling sa
sa mga pinaka hindi natin inaasahang tao. Kaya naman, dito na tayo sa ika-4 at huling bahagi, ang pamana ng kusinero at kung ano nga ba ang tunay na kabayanihan. Ano nga ba ang maiiwan ni Jose Calugas sa henerasyong natin ngayon? Ang pinaka-bottom line na aral mula sa kwento nito ay napakasimple. Ang tunay na bayani ay walang pinipiling posisyon. Ikaw man ay isang simpleng kusinero, isang estudyante, isang ordinaryong empleyado na pumapasok araw-araw o isang general, hindi yung titulo mo sa ID ang nagtatakda ng halaga mo. Ang mahalaga, may tapang ka bang tumindig, gumawa ng tama at ipagtanggulang iba kapag kailangan. Yan ang diwa ng totoong kabayanihan. Kaya tatanungin ko kayo at pag-isipan ninyo itong mabuti. Narinig nyo ba ang pangalan ni Jose Calugas sa mga history books nyo noong nag-aaral kayo? Kung hindi, aba, oras na para baguhin natin yan at ibahagi ang kwento ng kusinerong naging bayani. Kung bilib din kayo sa hindi matatawarang tapang ni Calugas, mag-iwan kayo ng comment na salute sa ibaba bilang pagpupugay sa kanya. Napakarami pa ang mga untold stories ng mga bayani natin ang hindi na pag-uusapan, kaya patuloy lang kayong sumubaybay sa ating mga susunod na pagpapaliwanag. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.